pagkakaugnay ng revelations ni dating Undersecretary Adrian Bersamin at sa nauna ng mga salaysay na nagbubunyag ng sindikato nila Marcos at Romualdez na nagmula sa pagpapahayag na ginawa ni Ginoong Saldico. At ganoon din po ng iba pang nagtestimonya ng koneksyon ni Marcos at Romualdez sa naturang mga malakihang bilyon-bilyon na pagnanakaw at pangungurakot sa pondo ng bayan gamit po ang sindikato ng mga flood control projects among other infrastructure projects. So, bakit po nagkakaroon ngayon ng panic mode? No, nagkakaroon ng matinding reaksyon bagamat hindi nila ipinapakita sa publiko ang Malacanang dahil sa pagkakalantad na mayroong ibinigay na mga files si Undersecretary Bersamin kay Congressman Leandro Leveste. Dahil ito po ang magdudugtong at magtutugma sa mga naunang pagbubunyag na ginawa nila Ginoong Saldico, nila Sergeant Gutesa, nila ng mag-asawang Diskaya, at ng mga tauhan din po ni dating DPWH Secretary Bunuan na sila Yusek Bernardo, sila Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. No? And of course, wag nating kalimutan na mayroon pang umiiral na hindi pa na ibubunyag ng lubusan itong Cabral Files. Kaya, ang pagkakataon ngayon na lumantad na itong mga pinanghahawakan na impormasyon ng isa sa inner circle mismo ni Marcos. Hindi lamang ni Romualdez, kundi mismo sa presidente kay Marcos Jr., nagre-report itong dating presidential liaison head sa Presidential Legislative Liaison Office. Yan po ang opisina na hawak dati ni Yusek Adrian Bersamin, at tinatawag na siya na si small boy, dahil maliit lang na pagkatao pero marami siyang pinanghahawakan na mga misyon at mga tungkulin kay Marcos. At isa po dyan ang pagiging bagman runner ni Adrian Bersamin. So mayroon na pong na-execute na affidavit. Ang pagkakaalam ko, kinumpirma na po ito ni Congressman Igay Erese. May sinumpaang salaysay na si Adrian Bersamin na nakahanda na upang magbunyag ng pagpapatotoo that indeed it was Marcos together with Romualdez ang nagdisenyo kung paano nakawin at durubuhin ang pondo ng ating gobyerno sa pamamagitan ng mga sinindikato na budget. Budget 2023, 2024, and 2025. Lahat ng mga sindikato na budget na ito ay nanggaling po ang utos kay Marcos at kay Romualdez ang disenyo upang ipatupad. At ang isa sa mga nagbulgar nito na hindi na mapipigilan pa ang pagsambulat ng katotohanan ay dating kasama sa sindikato nila Marcos, si Ginoong Saldico. And so therefore, mga kababayan, napapanahon, very timely and nakaswak sa takdang panahon na nangangailangan ng pag-sustain ng pagbubunyag sa responsibilidad at kriminal na pananagutan nila Marcos at Romualdez. Dumating naman po ang pagkakataon na may isang Adrian Bersamin na nanggaling mismo sa inner circle, bagman, runner, at mga tagapag-facilitate ng mga ninanakaw na mga deliveries ng pera na nanggaling sa kinurakutan ng sindikato nila Marcos at Romualdez. At ang share ni Marcos, ayon dito sa salaysay na ngayon ay lumalabas na, nagre-report si Yusek Adrian Bersamin kay Marcos Jr. upang i-deliver hindi lamang ang 1 million, 2 million, kundi billions of pesos na nanggagaling kina Saldico. At tumutugma ito doon sa binanggit ni Sergeant Gutesa at nila Saldico na bilyon-bilyon na pera ang na-deliver kina Marcos at kina Romualdez. In fact, sa unang record pa lang,
ng message exchanges ni Adrian Bersamin at ni Ginoong Marcos Jr. umaabot na po sa mahigit 10 billion pesos, no? 10 billion pesos ang pinag-uusapan. Yan po ay isang delivery pa lang, no? Pero umabot ito sa hanggang July ang conversation na nakuha. So from March 2024 to March 2025 to July of 2025 alone ay hindi bababa sa mga 25 billion pesos ang transaksyon na pumasok bilang kotong at partida ni Marcos sa mga pinagnakawan at pinagkakurakutan nila. Yan din po ang binabanggit ni Saldico. At mismo si Yusek Bernardo and even sa Cabral Files, doon makikita ang pagtutugma ng mga datos at impormasyon na ang mga proyektong ginawang ghost o kaya ay house show, meaning to say substandard, ay tumutugma sa total na mga kinurakot na mga pundo sa proyektong itinakda na nakalista sa kay Yusek Cabral, mga kababayan. At ito ngayon ay kinukumpirma mismo ni Yusek Adrian Bersamin na nakarating nga ang naturang mga deliveries ng partida sa pangungurakot ni Marcos. Kagaya din po ng pag-deliver sa McKinley Street, sa Nara, sa Forbes, sa Aguado Street, kung saan si Martin Romualdez po ang itinuturo na sumasalo at kasama po si kung hindi si Yusek Jojo Cades lamang ay nandun din po si Yusek Adrian Bersamin para magpasiguro na ang mga delivery ng partida sa kinotong nila Marcos ay makukuha nila ang partida, hindi lamang sa partida ni Romualdez. Mabigat at napakahalaga po at napapanahon ang revelations na ito ni Yusek Adrian Bersamin para magpapatunay na hindi gumagawa ng kwento si Ginoong Saldico at hindi po nagsisinungaling si Sergeant Gutesa at ang mag-asawang Diskaya at ang iba pang mga taga DPWH ng kanilang sinabi na talagang nagdi-deliver ng limpak-limpak na mga bilyon-bilyon na pera dito kina Romualdez at kasama na ang partida dyan ni Marcos. Kaya ngayon po ay pinapangambahan na kung hindi pa lubusang maibubunyag nila Congressman Leandro Libeste at nila Yusek Adrian Bersamin ang nilalaman ng mga USB or flash drive na pinaglalagyan ng nakasave na mga cellphone messages sa pagitan ni Yusek Bersamin at ni Bongbong Marcos Jr. May kautusan at may kaugnayan ito hinggil sa pagdi-deliver ng mga pera, malaki po ang possibility na baka madisgrasya si Yusek Bersamin kung kaya inihabol na po ang pagbubuo ng kanyang sinumpaang salaysay upang magkaroon na siya ng assurance na hindi siya basta-basta magagalaw sapagkat ang ituturo talaga dyan na nagkaroon ng interes upang patahimikin si Yusek Adrian Bersamin sa pagsisiwalat at pagbubuod ng mga kaganapan bilang bagman runner ni Marcos. Ang ituturo kapag may nangyari na masama o mautas ang buhay ni Yusek Bersamin, wag naman sana mangyari na parang nangyari sa pagkawala bigla ng buhay ni Yusek Cabral. Wala pong ibang pagtutuunan ng paniningil at panawagan ng pananagutan sa hustisya sakaling madisgrasya si Yusek Bersamin kundi si Marcos at si Romualdez mismo, mga kababayan. Kaya naman po, sabi ko nga sa isa kong live or sa isa kong video analysis, God will always have its own way to produce and deliver miracles. Sino mag-aakala na ang apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sa inner circle na pinagkatiwalaan at ginamit nila Marcos noon sa sindikato The Way, pinagkatiwalaan at ginamit nila si Saldico
ay magbubunga ngayon ng isang pangyayari na magtutugma at magdudugtong sa mga naunang salaysay na ginawa ni Ginoong Saldico. Bata-bata talaga ito ni Marcos, si Yusek Adrian Bersamin, at ginamit ng todo ito para kunwari walang involvement si Marcos sa anumang mga pag-deliver ng partida ng kotong na bilyon-bilyon. Subalit ngayon ay nagkaroon ng change of heart. Nagbago po ang damdamin at isipan ni Yusek Adrian Bersamin, kung kaya ito ngayon ay nagsasagawa ng mga pagbubunyag. Hindi pa po lubusan ito. Ang isa lamang na pagbubunyag niya, mga 10 billion pesos ang na-deliver niya mula doon sa kotong na tinipon nila Marcos at Romualdez para gamitin sa electoral campaign ng mga senador na ginamit nila Marcos doon sa alyansa nila na tinatawag na Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas. Kagaya po nila Tito Soto at nila Ping Lacson na nakinabang ng todo sa pinagnakawan na pondo na ngayon ay binubunyag ni Yusek Adrian Bersamin. Pangalawa, ang testimonya ni Saldico ay i-reduce na rin sa sinumpaang salaysay or executive affidavit nang sa ganun po ay magkaroon ng corroborative value. Pag sinabi pong corroborative value, magdudugtong at magtutugma ang mga salaysay at mga pahayag upang mapalakas pa po ang pagkakaroon ng katotohanan that all of the criminal trails pertaining to the large-scale and massive plunder and corruption na naganap dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at ni Romualdez, walang ibang pasimuno na nagpalarga ng malawakang sindikato sa pangungulimbat at pangungurakot mismo sila Marcos at Romualdez.